Nasumpungan mo na ba at nakilala ang bukal ng liwanag na nagbibigay tanglaw sa iyong buhay? Isang puspos ng pananampalatayang araw kapanalig. Nasa ika-4 na linggo na tayo ng Kwaresma. Sa araw na ito, matutunghayan natin ang dakilang pagpapahayag ng pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ng krus na niyakap ng kanyang bugtong na anak, alang-alang sa pag-ibig sa ating lahat. Pasalamatan natin ang Diyos Ama sa kanyang walang hanggan at walang pasubaling pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa inspirasyong hatid ng banal na Espiritu upang maunawaan ang mensahe ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kagaya ng pagtataas ni Moises sa ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat naniniwala sa Kanya. Ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo, kaya't ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang naniniwala sa Kanya. Magkakaroon nga siya ng buhay na walang hanggan. Hindi nga sinugo ng Diyos sa mundo ang anak upang hukuman ang mundo, kundi upang maligtas ang mundo sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ang naniniwala sa Kanya, ngunit hinatulan na ang hindi naniniwala, sapagkat hindi siya naniniwala sa ngalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ito ang hahatulan. Dumating sa mundo ang liwanag, subalit higit pang minahal ng mga tao ang karimlan kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang gawa. Napopoot nga sa liwanag ang nabubuhay ng masama at hindi lumalapit sa liwanag at baka mahayag ang kanyang mga gawa. Sa liwanag naman lumalapit ang gumagawa ng katotohanan upang mahayag na sa Diyos ginagawa ang kanyang gawa. Ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Si Jesus ang tinutukoy na ilaw sa ating mabuting balita ngayon ayon kay San Juan. Si Jesus ang ilaw dahil siya ang nagpakilala sa atin sa Diyos na hindi natin nakikita. At siya din ang naghayag ng mga plano ng Diyos para sa atin. Siguro madalas mong maitanong sa iyong panalangin, Panginoon, ano ba ang plano mo para sa akin? Hindi man natin alam ang bawat detalye ng plano ng Diyos para sa ating buhay. Alam naman natin kung saan ang tamang daan, patungo sa mabuting plano ng Diyos sa atin. Dahil siya ang ilaw sa ating mapanganib na daan, ang bawat pagpili natin sa katotohanan at mabuti ay isang hakbang patungo sa plano ng Diyos sa atin. Ano man ang maging pagsubok sa ating matapat na pagpili sa katotohanan at mabuti, nakasisiguro tayong hindi tayo pababayaan ng gumagabay sa ating daan, si Jesus. Manalangin tayo. O Jesus, tanglawan mo lagi ng iyong katotohanan ang aking paglalakbay sa mapanganib na daan ng buhay. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.